Let us open our Bible on Psalms 50, verse 16. Praise the Lord. But unto the wicked God said, What hast thou to do to declare my statutes, or that thou shouldest take my covenant in thy mouth? Praise the Lord. Praise the Lord. So ito po'y malaking katanungan ng Diyos mismo. At itong katanungan na ito, tinanong ito ng Diyos sa isang wicked. Ibig sabihin yan, wicked, ito yung hindi nag-obey sa kanyang mga commandments, hindi nagasunod kahit paman sa kanyang direksyon na binibigay sa tao. At sinabi dito, But unto the wicked God saith, What hast thou to do to declare my statutes? So, ito palang taong ito, naga-declare. Pag sinabing naga-declare, naga-preach, or naga-teach, or naga-proclaim ng kanyang words or statutes, which is the Holy Bible. Tinanong siya, anong meron na ginagawa mo na hinahayag mo ang aking mga tuntunin? Ikalawa, or that thou shouldest take my covenant in thy mouth. Inyong ginagamit o kinukuha ang aking mga tipan or covenant sa iyong bibig. Ibig sabihin yan, he is claiming the covenant of God. Ano yung kiniklaim niya? Of course, salvation. Ikalawa, yung mga promises ng Diyos, Jeremiah 33:3, Psalms 23, Psalms 27, Psalms 46, Psalms 91, Psalms 121. These are parts of the covenant of God sa mga naniniwala sa Kanya. Kaso, ang sinabihan ng Diyos, isang wicked, isang makasalanan, isang lumalapas tangan, isang disobedient, isang violator sa kanyang mga tuntunin. Ang tinatanong ng Diyos dito, bakit mo hinahayag ito? At bakit mo kiniklaim ang aking mga pangako? Samantalang ikaw ay wicked. Samantalang ikaw hindi sumusunod sa aking kautusan. Tapos ituturo mo sa iba. Tapos ikiklaim mo pa ang aking mga pangako. Ano palang ginawa ng taong ito? Bakit ito siya ay nabansagang wicked sa harapan ng Diyos? Basahin natin. Verse 17, same chapter. Praise the Lord. Seeing thou hatest instruction and castest my words behind thee. Praise the Yan. Lord. Ang ginawa niya. Naging wicked siya dahil may nagawa siya. Kinapuutan mo ang instruction. Siya yung nagdi-declare ng instruction ng Diyos, pero siya mismo, kinapuutan niya ito. Ibig sabihin, hindi niya sinang-ayunan, hindi niya ito sinunod ng buong puso, hindi niya ito minahal. Kinapuutan niya ito in the sense, he violated it, in the sense, he disobeyed it, in the sense, he rejected it. At ano pa? And castest my words behind thee. Tinapon mo yung salita ko sa likuran mo. Tapos dinideclare mo ito. Tapos kiniklaim mo ito. Kaya tinanong nga siya ng Diyos, bakit mo dinideclare ang aking statutes? Bakit mo kiniklaim ang aking mga covenant samantalang you hate it? Samantalang tinapon mo ang aking mga salita sa likuran mo. Hindi mo sinunod
para ilagay yan sa harapan mo, para sundin mo. Tinapon. Pag sinabing tinapon sa likuran, you reject it. You disregard it. You despise it. So, yan ang kanyang ginawa. Ano pa ang nakita ng Diyos sa kanya? Verse 18. Praise the Lord. When thou sawest a thief, then thou consentest with him, and hast been partakers with adulterers. Praise the Lord. Yan. Nung nakita mo ang magnanakaw, binigyan mo ito ng approval kasama niya. At naging tagapagbahagi ka kasama ang mga makikiapid. So, nakita ng Diyos yung kanyang involvement sa sanglibutang ito na nakipag-connive siya sa mga magnanakaw at naging partaker siya sa mga adulterers. Kung ano yung mga pinagbabawal ng Diyos, He give the approval. Ano yung pinagbabawal ng Diyos? He give consent. So partaker, naging ano siya, kasama, kakunayb niya. Tapos naghahayag ka ng kanyang gospel, nagkiklaim kanya ng covenant, tapos yan ang ginagawa mo sa Diyos na iyong hinahayag ang kanyang mga statutes. Ano pa? Psalms, ganun pa rin, verse 19. Praise the Lord. Thou givest thy mouth to evil, and thy tongue frameth deceit. Praise the Yan. Lord. Say, nagsasalita. Yung bibig mo, binibigay mo sa pagsalita ng masama. At ang iyong dila, frameth deceit. Anong frameth deceit? You are creating deceit. Posibleng sinisiraan mo yung tao. Posibleng nagsasalita ka ng masasama sa iyong kapwa. Posible na yung pananalita mo, napaka-harsh, kumbaga pa. Ano pa? Basa, verse 20. Praise the Lord. Thou sittest and speakest against thy brother, thou slanderest thy own mother's son. Praise the Lord. Yes, slanderer ka pa. Nagsisira ka pa sa iyong kapatid. Pag itong kapatid, brethren, hindi naman not necessarily na biological kapatid mo. Yung common people, we can consider this as brethren. We are all brethren. Sinisiraan niya ang tao. Nagsasalita siya sa ikasisira ng kanyang kapatid. Nagsasalita siya against sa kanyang kapatid. Kaya nung nag-meet kami bakit itong mensaheng ito sa umagang ito? Kasi naalaala ko yung nangyari kay Brad Edwin. Yung kanyang case noon, bakit siya nawala dito sa atin? Dahil nung binigyan ko siya ng warning, kasama ni Liliper, sabi ko, nagpasa ako ng verse, kasi nakita ko na close na sila. Buhay pa yung asawa ni Edwin. Kahit nag-separate sila, dapat i-reconcile sila. Or, manatili kang single o manatili kang hiwalay sa asawa, huwag kang mag-asawa kasi ang Bible nagsabi, yung hiniwalayan ng asawa, pagpupulutin yan, kahit single ang pumulot niyan, committed adultery. So, naging partaker siya sa case of adultery. Tapos yung may mga kasiraan na nangyari sa akin, hindi nyo naman siguro natago yan. Nasira ako sa buong imahe ng holy place. Dahil kaso meron daw akong 8 million, meron daw akong resort, meron daw akong kung ano-ano pa dyan na negosyo. Isa siya doon na source na nagsalita against me. Kaya nung pumunta ako nung Monday, sabi talaga niya, Pastor, personally, I'm so sorry. Mabuti. At least, bago siya nag-pass away, itong mga nagawa niya, hiningian niya ng kapatawaran sa Diyos. At kung sino yung tao na sinabihan niya ng kasiraan, hiningian niya rin ng kapatawaran. Anong sagot ko sa kanya? Who am I not to forgive you? Sino ako hindi magpatawad sa iyo?
actually we love you. Mabuti, nagsisi ka, nagpakumbaba ka para mabalik ka sa Panginoong Hesukristo. Minsan kasi, nung hindi pa yan nangyari sa kanyang kalagayan pero matagal siya nag-surrender. Yung pala 2 taon na siya nag-bedridden. At ang pinapalabas niya lang sa media, sa FB, sa mga posting niya, he is keep on preaching. He is keep on doing the activity as a chaplain. Yun ang nakita ng lahat. Hindi siya na bedridden. So gusto niyang itago ang katotohanan. Gusto niyang ipahayag na okay siya. Gusto niyang ipahayag he is in the good situation. But when in fact, no. God is chastening him. God is giving him a sore pain for him to repent, for him to humble. So yun na, nag-text na sila, nag-chat na sila, na bago man lang siya pumanaw, makapagsisi siya, maprehan siya. Kaya sa buhay natin, example yan. Ang buhay ni Brad Edwin, hindi pwede mag-preach ka, tapos ikaw mismo, you hate, you cast it at your back, ang salita ng Diyos. Ikaw mismo, partaker ka sa kasalanang adultery. Ikaw mismo, nakipag-connive ka sa mga magnanakaw. So, ibig sabihin yan, hindi yan pwede. Kaya sabihin ng Diyos, bakit mo hinayag yung aking statutes na kinakapuutan mo? Bakit mo kiniklaim sa bibig mo yung pangako ko? Samantalang, ito ang mga ginagawa mo. You hate my instruction. You cast my words behind thee. When thou sowest a tip, kinukonsinti mo. Naging partaker ka sa adulterers. Binigay mo yung bibig mo sa masasama. At yung dila mo, nag-create ka ng mga pangdadaya. At naupo ka. Nagsasalita ka against sa brother mo. Nag-i-slander ka sa sarili mong anak ng iyong ina. Ngayon, siguro isip niya, okay lang. Maintindihan siya ng Diyos. Siguro isip niya, God will approve him. Siguro isip niya, noong panahon maganda pa ang pangangatawan niya, happy pa siya. Pero hindi mo pwedeng sabihin na, okay ito Lord, basta ganito na klaseng pamumuhay. Basahin natin, verse 21. Praise the Lord. These things hast thou done, and I kept silence. Thou thoughtest that I was altogether such as one as thyself, but I will reprove thee, and set them in order before thine eyes. Yan na, dumating na ang panahon. Sabi ng Panginoong Diyos, ito na iyong ginawa, ako'y tumahimik lang, at ikaw nag-iisip na ako ay katulad din sa iyo. Nag-approve sa ginagawa mo na hindi naman tama. Papanigan kita kahit nag-violate ka sa aking mga statutes. Akala mo ganun ako, sabi ng Diyos. But I will reprove thee. Sasawayin kita. At ipakita ko lahat sa iyong mga mata, sa harapan ng mga mata mo, yung pagkakasala mo, yung mga kalikuan mo. O yun na. Alam mo, habang tinatanong ko si Brad Edwin, nagkakapasalita pa siya, yung Monday mismo. Brad Edwin, ano sa ginabati ni mo? Ano talaga yung naramdaman mo sa sakit mo? Sabi niya, pailing-iling siya. Grabbing pain. Every day, every hour, every minute, ay grabe ang pain. Sabi nga ng kanyang mga kapatid, Pastor, ngayon lang yan nag-smile. After na-prayhan siya, after nag-humble siya, after nagsisi siya, after naghingi siya ng sorry sa Diyos. Ngayon lang yan nag-smile. All the way, all the time, all the day, he is in pain. O yun na, ito na yung sinabi, I will reprove thee and set them in order before thine eyes.
papadama ko sa iyo na hindi ako nag-approve sa iyo, sasawayin kita. At ihayag ko sa mga mata mo, anong mga mali mo, anong mga gawa mo. Ginamit lang tayo na magsabi sa kanya. Yun ang sabi ko sa kanya, Brad Dwayne. You cannot preach the gospel successfully, acceptably in the eyes of God if you yourself disobey it. You cannot just proclaim the gospel of the kingdom of God if you yourself do not subject to obey it. Alam niya kung anong ibig kong sabihin. Kasi nireview ko talaga yan. Sinaway ko talaga yan sila. Alam mo, after na sinaway ko sa kanila, nagbigay pa nga ako ng verse, yung sinabi ni Jesus about adultery. Ay, nako. Ilang minuto lang, nagladlad sila. Gipost nila ang sweetness nila, gipost nila ang kanilang happiness together, gipost nila yung lahat ng mga activities nila, nagsasama sila. Meaning to say, they do not take heed to the rebuke of God. Hindi sila nakinig. So, just pray, commit unto the Lord. So ito na, nangyari na sa kanya. He was reproved. And God set before his eyes anong pagkakasala niya. Mahirap pag hindi tayo makinig sa rebuke at sa pagsaway, pagtuwid. Mabuti na lang na sa huling bahagi ng buhay niya, nakaisip pa siyang mag-approach sa Diyos using his servant. Naisip pa niyang magpakumbaba, maghingi ng sorry, ng forgiveness sa Diyos. Basahin natin yan. Kung hindi niya yan ginawa, pa sa verse 22. Praise the Lord. Now consider this, ye that forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver. Yes. Ito ang inyong isipin na dapat niyong intindihin at i-consider na sila nakakalimot sa Diyos. Sila ay pagkunis-kunisin ko sa maliliit na bagay. Alam mong tear you in pieces, yung bang pagputol-putulin ka sa maraming bahagi. Pahama ka. And there be none to deliver. Walang makaligtas sa iyo. So, but to God be the glory, praise the Lord, Edwin remembered God and come to repentance. 2 days lang ang kanyang pag-confess audibly. After 2 days, 3rd day, hindi na siya nakasalita, comatose siya. The 4th day, wala na. Dead na siya, physically. Buti. Kahit nakaalala siya sa Diyos sa bahagi ng kanyang buhay. Nakapag-sisi siya. Alam niyo ba ano ang nararapat nating gawin? Na kung ano yung salita ng Diyos na ating napapakinggan, ating nababasa, sundin natin lahat yan without doubt. Meaning to say, you are putting your steps in order. Sino magbigay sa atin ng orderness? Sino magbigay sa atin ng perfection? The Word of God. So, kailangan ang Word of God, believe and obey, para yung steps mo na dating kung saan-saan mali-mali, saan-saan lumiliko, malagay yan sa order. Proper, straight, acceptable, perfect in the eyes of God. Pag ang tao nakinig, naniwala sa salita at sumunod, meaning to say, ginawa niya ang steps niya sa mundong ito in order. Ngayon, pag nakita iyan ng Diyos sa buhay natin, anong sinabi? Basahin natin. Verse 23 of Psalms 50. Praise the Lord. Whoso offereth praise glorifieth me, and to him that ordereth his conversation aright will I show the salvation of God. Praise the Lord. Yan. Sino man ang maghandog ng kapurihan sa pagluluwalhati sa akin. At doon sa kanila
na sineset niya ang kanyang conversation ordered. Doon ko ihahayag ang pagliligtas ng Diyos. So, meaning to say, kung si Brad Edwin man ay nalihis sa statutes of God, at least before last breath, nagsisi siya at God taught him to set his way in order para yung kaligtasan maibalik sa kanyang buhay. So kaya second night nag-preach ako doon. Anong preaching doon? Kasi paghingi ko ng vision, pinatawad na siya ni Jesus, pero yung pangalan niya hindi pa nakumpleto. So meron pang dapat niyang i-probe sa Diyos. After forgiveness, huwag ka nang bumalik sa pagkakamali mo, pagkakasala mo. So pinaluapan siya ng message sa Word of God para ma-hold yung kanyang forgiveness na hindi na ma-defile. How wonderful is our God. Praise the Lord. He is taking care of us. Kaya yung tapos niyan, masaya na siya, nagsasalita na siya. Pero the following day, wala na. Tapos asa ko ng follow-up vision. Pinakita na doon na yung isang kamay niya na nakataas, hinihintay lang yung isang kamay niya na itaas. Full surrender. Pagkatapos noon, kinuha na yung kaluluwa niya. Dinala na siya sa isang stage as gagraduate na siya. Pagtapos nag-graduate siya, pinaupo na siya doon kasama sa mga nag-graduate na tinanggap ng Diyos. So, napaka-importante. After na pagsisi, then, yung panumpa mo sa Diyos na pinagsisihan mo na mali mo, wag mo nang gawin, i-prove mo yan. Para sigurado yung kaligtasan mo. Wag mong lapastanganin yan. Basa, Psalms 50, 14 hanggang 15. Praise the Lord. Offer unto God thanksgiving, and pay thy vows unto the Most High, and call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Praise the Lord. Yan. After tinanong ko si Brad Edwin, nung nakakapagsalita pa siya, Brad Edwin, anong hingiin natin kay Jesus? Na prayer mo, na i-pray ko sa iyo. Sabi niya, Pastor, gusto ko nang magpahinga. Yun yung last niyang hiningi na prayer. Mag-intercede siya kay Jesus. Jesus, gusto na magpahinga si Brad Edwin. At pinatawad mo na siya, nilinis mo na siya, hinanda mo na siya. Into thine hands I commit. His spirit lead him to his death, until his death. Yan man sinabi sa Bible, our God is our God who is forever and ever, that will guide us unto death. Yun ang prayer ko. Yun na. Pagka gabi, di na siya nagsalita. Nag-text na sa akin si Sister Liliper. Sabi na niya, Pastor, di na nagigising si Edwin. Tuloy-tuloy na yan. 2 days lang, wala na siya. Granted yung hiningi niya. Basta tuparin mo yung vow mo. Offer unto God thanksgiving. Pay thy vows unto the Most High. And call upon me in the day of trouble. Nasa trouble siya eh. O di ba tumawag siya? Pastor, i-pray mo ako. Papahingahin na ako sa ganitong klaseng kalagayan. Trouble eh. Di ba binigay, pinakinggan siya ng Diyos? I will deliver thee. Kaya anong reply ko kaagad kay Liliper na nagbabantay sa kanya? Hindi as kirida niya o kabit niya. Hindi naman niya asawa si Liliper eh. May asawa naman talaga yan eh. As tagabantay na lang sa kanya. Hindi natin pwedeng i-tolerate na mayroon pa rin silang relasyon. Nagsisi na nga yung tao. Ibalik mo yung relasyon. Hindi pwede yan. Sabi ko sa kanya, kung hindi na nagigising ngayon si Edwin, painless na siya. Granted yung hinihingi niya na gusto na niyang mamahinga. Praise the Lord, sabi ko. Praise the Lord. Until God took him. And call upon me in the day of trouble.
yun na yung paghingi niya, mamahinga na siya. I will deliver thee from pain. I will deliver thee from agony. I will deliver you from your former status, and thou shalt glorify me. Pag ikaw ay saved, sino ang glorify mo? Ang Diyos. Praise the Lord. Pag hindi ka saved, you cannot glorify God. You're going to curse God. Kaya doon sa impyerno, walang pag-glorify doon sa Diyos. They will be cursing God. Kaya, pag niligtas ka ng Diyos, you will be glorifying God. Kaya sa buhay natin, tayo na mga buhay pa sa sanglibutang ito, let us remember this message. Lalo't na tayo na naglilingkod sa Diyos, ingatan natin ang ating paglilingkod sa Kanya. Para sa ganun, last verse, pakibasa. Philippians 1:27. Praise the Lord. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Praise the Lord. Yan ang gusto ng Diyos. Na kailangan yung conversation ng bawat isa sa atin dito sa gospel of Christ. Pag sinabing conversation, yung gawi mo, ayun sa gospel of Christ. Ikaso, ang ginawa dati ni Brad Edwin tsaka ni Lily Perry, hindi according to the gospel, against to the gospel. Magtago-tago na sila kung ano-ano. Nung sinaway sila, iniladlad nila. Hayagan na nilang ginagawa. Pero tayo na mga buhay pa, anyway, si Brad Edwin, nakarecover man siya sa last moment niya. To God be the glory. Dahil sila mismo ang nag-concede, nagpakumbaba. So, hindi siya tatalikdan ng Diyos. Niligtas siya ng Diyos. Kaya tayo na mga buhay pa, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Merong word only. Pag sinabing only, singular. Pag sinabing only, no option. Pag sinabing only, no alternative. Pag sinabing only, no replacement. So dapat yung gawi natin, only. Only let your conversation or let your life, let your manner, let your behavior be as becometh the gospel of Christ. Not against the gospel of Christ, not violating the gospel of Christ, but becometh the gospel of Christ. As is, perfectly. Tukma, sumusunod ka sa gospel of Christ. That whither I come and see you, kahit ako may darating bigla at makita ko kayo, or else be absent, o wala man ako, I may hear your affairs, that ye stand fast in one spirit. Nanindigan kayo sa isang spirito, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Yung ating pag-strive, yung ating unity dito sa gospel. Hindi natin sinisiparate yung sarili natin sa gospel of Christ. Kaya salamat na lagi niya tayong nire-refresh sa kanyang banal na salita. At ginawa niya lang ihimplo si Brad Edwin na mahirap mag-go against sa gospel na pinipreach mo, sa gospel na tiniteach mo. Ikaw ang matatamaan. So mabuti na lang sinabi dyan, I reprove you. Sinaway kita. Therefore, repent. So, kagabi, at least yung family, narinig nilang gospel of the Lord. Gaano ka-important, timing pa naman yung ating singer na nag-handle ng doon, ng special number. Sabi ko, Pastor Lan, narinig, sa isip ko lang ba, narinig ko itong pastor na ito. Ang dami niyang inawit doon sa Padsayat during the wake of Brother Raul Mandagio. So he could sing in this kind of situation. Sabi ko, Pastor Lan, mag-render ka ng special number mamaya. Una, meron siyang pinili, pero parang walang leading. Ikalawa, meron siyang pinili, ang title, Patawad, Jesus. Tukma yan.
Kasi ang highlight ngayon sa kalagayan ni Brad Edwin, bago siya namatay, patawad Jesus. Praise the Lord. Yung inawit na yan, ang lakas ng presensya, follow up by the Word of God, by the preaching, gaano ka-importante ang patawad Jesus bago tayo mamatay. Ito ang nangyari sa buhay ni Edwin. Nalihis man siya ng landas, nawala man siya sa dapat niyang lalakaran, at the last, para siyang magnanakaw doon sa cross. Humingi ng kapatawaran, namatay na nakadipa. Alam mo ba paano namatay si Brad Edwin? Paano siya nagkoma? Nakaganon. Hindi na ito makilos. Kaya nung nagkoma na siya, pagbalik ko doon, hindi ko punta ako dyan para i-commit ko kay Jesus yung kaluluwa niya. Nang humihinga pa siya ng pahina-hina eh. Nakita mo na, ginanunan niya yung kamay ng pamilya niya. Yeah. So, ready for departure. Kaya, patawad Jesus. Pasalamat tayo sa Diyos. So, tayo, humingi tayo ng patawad, huwag na natin gawin, ipagamit natin yung katawan natin para sa kanyang gawain. Praise the Lord. A vessel unto honor, sanctified, meet for the master's use, and prepared unto every good work. Paano pala yung nangyari kay Brad Edwin? Naging chaplain siya, naging preacher siya, alam mo, naging ano siya ngayon? Head pastor sa kanilang grupo. Hindi man acceptable yun. Kasi during that time, nagpipreach siya yung unang verse kanina, bakit ka nag-declare ng aking statutes? Bakit mo pinag-claim yung aking covenant? Samantalang ang tinuturo mo na salita ko, ilagay mo sa likod. Disobedient ka mismo. Hindi ka effective niyan. Mabuti lang yan sa mga taong hindi nakakaalam, hindi nakakakilala sa iyo. Yung nakakakilala sa iyo, mabibless ka kaya sa kanyang preaching? Lalong mabablaspheme ang Word of God. So malamang hindi alam ng mga kasama niya ang case niya. Tinago niya. Pero in the eyes of God, you cannot hide it. Praise the Lord. Yeah, you cannot pretend yourself declaring the gospel, tapos ikaw mismo, hini-hate mo yung instruction niya. So example yan sa atin lahat. Salamat tayo sa Diyos. Malaking warning yan sa atin. Never tayo titiwalag ang ating conversation sa gospel of Christ. Only, sinabi dyan, let your conversation be as becometh the gospel of Christ according to His statutes and commandments. That whether I come and see you or else be absent, I may hear your affairs, that ye stand fast in one spirit, one mind, striving together for the faith of the gospel. Yan ang dapat makot sa buhay natin hanggang sa wakas. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.